Samahan niyo akong pasyalan ang magagandang tanawin dito sa bayan ng Lokban, Quezon. Andito kami, buong pamilya. Tara na at maraming mga pagkain din ditong makikita. At ayan na nga, umaga pa lang ay kami bumiyahe na papuntang Lokban, Quezon. Ayan yung napagkasundoan lang namin. Pero dapat alas 3 kami aalis dyan. Pero alas 4 na naman kami nakaalis. At alam nyo naman, Filipino time at fast forward na nga. Ayan, nadaanan namin itong zigzag road. Ayan, alam nyo ba dito sa zigzag na to, naaalala ko ang pauwi sa amin sa Mindoro. Kasi meron din kami dong zigzag road. Kaya parang feeling ko, uuwi ako ng Mindoro dito. At dito pa lang talaga, malalanghap mo na ang simoy ng hangin ng probinsya. Ito na nga at tapos na naming madaanan ang zigzag road at may nakita pa ako diyang magandang kubo. At ito, dumaan nga pala kami dito sa bilihan ng bibingka. Nakita ko kasi to, sabi ko kay daddy, bumili kami. At ayan nga ang daddy at ang kuya. Pakaway-kaway pa nga dyan ang daddy na akala mo ay mayor pero kinakawayan niya lang yung aming tatlong kasamang sasakyan na nasa likod kasi para makita kami. Tapos yung nasa unahan, yun naman yung sasakyan ni na Kuya Benji, yung boss ni daddy sa shop. Nakumpare din namin kasi inaanak nila itong panganay namin. At napadaan din nga sila dyan kasi nakatigil niya kami dyan. Kasi sabi ko kay daddy, bili tayo ng kape at saka yung yung bibingka nila para matikman natin. Pero iba yung bibingka nila dyan. Namimiss ko yung bibingka na luto ng nanay ko, yung bibingkang kanin. At ito na nga yung bibingka nila dyan, bibingkang buko. Tapos alam nyo ba, cute na cute ako sa basket nila. Ayan yung basket nila, oh. Ang galing nilang gumawa ng ganyan. Kayo ba, marunong ba kayong gumawa ng ganyan? Ako kasi marunong ako gumawa, buklod at magkayas ng walis. Alam nyo ba, yun din yung aking trabaho dati nung nag-aaral ako. Pag hindi ka nagkayas, wala kang baon. At ayan, syempre ako tamad ako nun magkayas ng walis. At ayan nga yung kanilang bibingka, oh. Bibingkang buko siya. Tapos sa ibabaw, may cheese siya. Tapos tuwan-tuwa talaga ako sa bag nila. Tingnan nyo, ang cute. Parang ano siya, yung ng anyog. Yun, yung dahon ng nyog. Ayan, no. Ang galing nila gumawa, no. Ako hindi ako marunong gumawa yan eh. Ang cute niyan. Sarap lagyan ng mga abubot-abubot. Tapos dali-dalihin mo. Kaya tuwan-tuwa ako. Pinipicture-picturean ko pa nga siya dyan. Ang ganda pa ng background. At ayan, tawang-tawa ako kasi may kape akong hawak. Kahit kanda paso-paso na ako. Kasi nga, nagyayaya na sila. Kasi sabi nila, para maabutan daw namin yung misa. Kasi malapit na daw kami. Pero nakatulong din yung paglabas ng kamay ko ha, kasi lumamig agad yung kape at nainom ko na kahit tapon-tapon na sa kamay ko. Pero hindi naman ako napaso. At ayan nga, may batang tuwang-tuwa sa hangin. Ayan o, tingnan nyo naman, makikita nyo yan, pinaglalaroan niya yung mukha niya dun sa salamin. At habang ang pinagmamasdan ko si Catriona, alam nyo ba, napaisip ako. Tapos parang sinabi ko sa sarili ko, thank you Lord, kasi ngayon nakakarating na kami sa mga lugar na gusto naming puntahan kasi noon hindi kami makaalis kasi motor lang yung gamit namin tas tatlo yung junakis namin. Syempre hindi kami kasya, 'di ba? Paano namin ilalagay yung isa sa gulong? Ayan, kaya super thankful talaga ako kay Lord kasi bless niya kami. At syempre may mga tao siyang ginamit para matulungan din kami na maabot yung gusto namin para sa mga anak namin. Kasi noon nangangarap lang kami magkaroon ng sasakyan, naming mag-asawa. Pero sinikap namin, nagtipid kami, at talaga namang, yun, bless kami talaga ni Lord. Kaya talagang mapapa-thank you Lord ka na lang at makakapagpapasalamat ka na lang sa mga taong tumulong sa amin. At talagang alam nyo na po kung sino kayo na talagang nagpangaral sa amin. At syempre, talaga namang nandyan parati sa amin kapag kami ay tumatawag sa kanila. At thank you so much po. At magpapasalamat talaga ako na super kay Lord na talagang patuloy niya kaming binibless at sana lahat ng pangarap namin para sa mga anak namin ay matupad din. At ayan na nga, malapit na tayo sa katotohanan. Nakikita niyo yung nasa unahan, yan yung aming yan yung sasakyan na nagyaya sa amin ni si Boss Benji at si Ate Angie. Niyaya na kami, hindi kami makakapunta dyan kung hindi dahil sa kanila kasi kaming mga apat na sasakyan ay hindi namin alam papunta dyan. Baka iligaw kami ni Waze. At ayan, niyaya lang talaga nila kami at sabi namin, sige go kasi nga gusto rin namin marating yung kamay ni Jesus kasi hindi pa namin napupuntahan. Syempre gusto rin namin mag-explore ng bagong lugar kasi
masarap din yung makapunta ka sa ibang lugar, 'di ba? Tsaka talagang mapapa-thank you Lord ka na lang. At ayan na nga, may natatanaw ako diyang malaking rebulto. Ayan, hindi ko alam kung si Mama Mary yan. Sorry po agad. Kasi syempre, hindi pa tayo ganun kaalam talaga sa mga rebulto. Pero parang tipil ko si Mama Mary yan. Kasi alam niyo naman, syempre, si Virgin Mary ang mama ni Papa Jesus. At ayan nga, naghahanap lang kami dyan ng mapaparkingan. Ayan, makikita niyo dyan kamay ni Jesus. Talaga namang excited kaming lahat dyan. Pati kami na nasa loob ng sasakyan. Ay, sabi ko, wow, nandito na tayo sa haba ng binahe namin. Mula alas 4 ng madaling araw. Dumating ata kami dyan magsi 7:30. Tapos mag-aabutan namin yung misa ng alas 8. At ayan, nagpark lang kami dyan sa pinakang bandang hulihan ng parking area. Akala nga ni kuya dyan ay hindi kami magkakasama. Nagulat siya, magkakasama kami na 5 sasakyan. Kaya tuwan-tuwa siya kasi marami ding nagpa-parking dyan na iba't ibang nag-handle na nagpapara sila kung magpa-parking. At si kuya tuwan-tuwa kasi sabi ko, kuya, yung 3 pang sasakyan na nasa likod ay kasama din namin. Bali 5 kami. At ayan, makikita mo na nga lang dyan yung I love Lokban habang nagpa-parking kami. At saka, syempre, iba yung pakiramdam namin. At ayan nga, binidyohan ko na, syempre, palalagpasin ko ba ang pagkakataon na to. I-video na natin yan. O, diba? Ayan, I love Lokban. At ayan nga, nagsilabasa na ang mga mangyan sa kanilang mga lungga. At syempre, nag-CR muna kami dyan. At fast forward na nga, eto na nga. O, pumasok na kami papuntang simbahan ng kamay ni Jesus dahil excited na nga kaming makita ang loob. At ito yung makikita nyo sa loob. Napakaraming rebulto. Syempre, hindi ko rin sila maisa-isa. Pero may mga pangalan sila na nasa may paanan banda nila. Pero hindi ko na rin inisa-isa kasi nagmamadali na rin kami para makaabot kami ng misa. Kasi every 1 hour yung misa dyan. Pagkatapos, may papasok naman na ibang tao na magsisimba din. At ito na nga, nakita nyo ba? Ayan, ang makikitang yung view bago pumasok sa simbahan. At abangan nyo ang part 2!